So, dito pala yung pinaka main reason kung bakit terminate ang BF Corporation ni Secretary Vince Dizon, no? Dito pala sa part na to. Ito yung viaduct ng LRT1. So, ay sa kabila yung steel viaduct na yun, yung mga steel box girders, kaya pala hindi tinuloy, no? Meron pang tatlo na hindi pa napupuno dito dahil sa dahilan na mas mataas yung magiging rail track ng LRT1 doon sa kabila kaysa dito sa mismong viaduct na to. So, ayan, magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan. Welcome po sa panibago na naman nating update. At nandito po tayo ngayon sa kaba ng EDSA southbound. Araw po ngayon ng Lunes, ika-5 na po ng Mayo taong 2025 at ika-8 na ng umaga. So, patungo ako ngayon sa aking trabaho. So, ito, di natin palalagpasin na di tayo makakuha ng update ngayong umagang ito. Mag-umpisa po tayo dito sa EDSA. Ito pala yung pinaka main reason kung bakit na-terminate ang BF Corporation. So hindi po pala yung mga nandoon na nakambala sa sidewalk or ano-ano pa. So ito pala dahil ang issue po dito, ito po yung viaduct ng LRT1, yung konkreto na to patungo dun sa Unified Grand Central Common Station. Bali yung maging viaduct ng LRT1. Ayun sa kabila yung steel viaduct na to. Tapos ito naman dito yung konkreto na to. Ito yung magiging turn back guideway ng MRT3, no? Tapos yung patungo dun sa Unified Grand Central Common Station ng LRT1, ayun sa kabila yung steel viaduct na yun. Bali ang gagawin pagdating dito sa may parapet wall na yan, kaya pala hindi nilagyan ng parapet wall to dito, no? Liliko sila patungo dun sa kaliwa, tapos dire-diretso hanggang dun sa may Unified Grand Central Common Station. Ayun yung magiging stasyon ng LRT1, yung dulo dito sa SM North EDSA. Tapos ganun din sa pabalik, dito din sila sa kaliwa. Pabalik naman dito sa sa viaduct na yon, tapos patungo dun sa FPJ station. So, ito dito parang magiging turn back guideway ng MRT3, no? Dito diretso. Sa kanan yung dun sa Unified Common Station, sa kanan yung MRT3, sa kaliwa yung LRT1. Ang issue dito mga kasikap, hindi siya tugma. Mas mataas yung steel viaduct dun sa kabila kaysa dito sa rail track mismo ng LRT1. Kaya ayun yung issue dito sa part na to. Kaya tatlong steel box girders yung hindi tinuloy patungo dito. So ayun nga yung naging opinion ko sa vlog ni Sir Bayo Cyber, na kung maaari magdagdag na lang sila ng isa pang steel box portal beam patungo doon, tapos gawin na nilang mababa o kalibel na mismo dito. Kasi ito matataas to, yung mga portal na to, no? Matataas siya. Tapos lalo pa yung nilagay nilang steel box girders, kalibel dito sa yun yung parapet wall dun sa unahan, kalibel siya yung magiging rail track niya. So napakataas, kaya nga sabi ni Secretary Vince Dizon, itatalon daw yung trend. Kung pababaan nila, nilibel doon, pwede naman yan, pababa, tapos i-level na nila dito sa viaduct ng LRT1 para hindi na wala nang issue. So sana ma-fix nila yung problema na to at sana matapos na to, para magamit na ng mga kababayan natin na pagdating natin dun sa FPJ station, yung dulo ng LRT1 ngayon, sasakay pa tayo ng P2P patungo naman dito sa Trinoma para sumakay ulit ng MRT3. So napaka-hassle, lalo na ang hirap sumakay dito. O di kaya lakarin mo mula dun sa FPJ yan dito sa sidewalk patungo dun sa Trinoma kung sakto lang yung budget mo. Napaka-hassle, no? So ayun lang mga kasikap, diretso na po tayo sa MRT7 turn back guideway naman. So tara, let's go. So ayan, shoutout po sa aking pinsan, Kagamutan Vlogger. Yan, ito yung SM North EDSA carousels. Ito yung stasyon, no? Ito naman yung concourse. So may escalator, elevator, kompleto yan. Tapos ang ganda na ang pagkagawa dito. Ayan yung Unified Grand Central Common Station mga kasikap. Bali dito sa kanan, ayun yung magiging turn back guideway ng MRT3, tapos dun sa kaliwa yung LRT1. So kaya pala may bumukod na steel viaduct sa kaliwa, no? Ayun pala yung purpose nun. So dito na po tayo sa West Avenue. Ito po yung MRT7 elevated turn back guideway. At ito na po yung latest na update natin ngayong araw po ng Lunes. So susundan natin ang update ulit to sa araw naman ng Miyerkules at Biyernes. Ayan. So
sa ngayon, ito yung may papakita akong update sa inyo. So, ganun pa rin mga kasikap. Dalawang span pa rin po yung nalatagan nila ng AS2 Type 4 concrete girders. Yung isa, patapos na nilang installan ng mga steel deck platform. Tapos yung pangalawang span naman, wala pa kahit ni isa na na-install. At yung crawler crane na magka-partner na humihila sa mga girders ay dito pa rin. Pwede na nga lang kung mag-install sila ng alternate, no? O kaya dito naman o ganun, parang hindi nila sunod-sununin. Dito naman ito, busy yung mga hydraulic crane para sa paglilifting, sa paggawa nila at pagtanggal dito sa mga platform. Dito sa part na to, busy yung mga workers sa pag-install ng mga steel beam sa taas para sa gagawin nilang platform para buuin yung pier head. Ganun din dito. So, bago pa lang itong equipment na to, nakabalot pa ng ano, di ba natatanggalan ng selyo, mga balot-balot. Dito, ayan, dinidismantle na yung mga ginamit nilang scaffolding at steel beam para sa paggawa ng platform. At dito naman bumubuo sila ng pinaka frame na gawa sa I-beam. Ito yung nagsisilbing tukod para sa platform na gagawin nila. Ayan, hindi na sila gumamit ng mga kasikap ng mga GI pipe. Talagang I-beam na yung pinagdugtong-dugtong nila, no. Mas matibay nga naman yan, lalo na napakataas ng ng mga pier na to. Dito naman sa unahan, ayan, hanggang doon na sa dulo yan, yung may mga balot na net kulay green. Tapos may mga support na rin yan, ng mga scaffolding, mga GI pipe. Yung iba dito, konkreto na hanggang lagpas kalahati. At doon na sa taas, yung hindi pa. AICC, ATE Infra Corporation, Infra Construction Corporation. So yan pala yung meaning ng AICC. Ayan, ito. So salamat po sa kasikap natin na nagkomento. Meron pa pala silang pupunuan dito, mga kasikap. Isang pa lang, isang pier pa, isang rebar pa ang itatayo dito, So may nagkomento tayong kasikap, ang purpose daw po na ang gunny bag hindi para mapabilis mapatuyo. So salamat po sa iyo, sir. Shoutout po sa iyo. Hindi ko na po i-mention yung name nyo. Nabasa ko din kasi sa sa Google. Ganun pala, curing. Tapos pinipreserve niya na hindi mabilis matuyo, kabaliktaran sa sinabi ko, at para hindi maiwasan yung pagka-crack. So ganun pala yung trabaho nitong gunny bag. Ito yung nakabalot sa mismong katawan ng pier. So, ayan din yung gunny bag kasi tawag sa probinsya namin yan, nabu. Ayan yung ginagamit namin lagayan ng kopra pag nagko-kopra kami. Alam niyo naman na laking
malaki sa hirap lang siga-sigap. Kahit ngayon, mahirap pa rin, no? Ganyan yung ginagamit namin pag nagko-copra kami sa probinsya. Lalagyan namin. Yung isang sakong copra, basic na basic lang sa akin yan, kahit nasa gitna pa ng kabunduan. Binubuhat namin yan. Batak na batak kami sa mga ganyang trabaho. Lalo na kami isang kahit isang tuka lang kayo. Eh hindi ko kinakaya na talagang hanggang ngayon mahirap pa rin ako sa ganyan. Pero eto, hindi ako sumusuko. Talagang ginagamit ko yung lakas ko habang bata pa ako para magtrabaho. Hindi ako nalalamang ng kapwa. So ito na mga kasikap, nakikita naman natin na ang mga bago, no, yung mga nandito, mga naka-install na steel beam sa taas. Kasi dito sa may pierna, ayan yung dinidismantle gamit tong bago nilang heavy equipment. Nakabalot pa yung sa kabila yung bago. Mga mobile crane, tapos ito hydraulic crane. Tapos silang crane na gamit dito. Ito yung bago nilang equipment. Pati gulong bago pa. Ang dami mga aluma beam na nakatambak dito sa gitna. Ito parang installan na to ng mga installan na ng platform. Ayan yung double column dito mga kasikap, gunny bag sa taas. At malapit ng isara to dito. Dito na yung mga steel beam na naglalakihan. Suporta sa taas para buuin yung coping beam naman. Pag double column, coping beam. Pag isang pier lang, pier head. Ayan, nandito na tayo sa may Unified Grand Central Community Station. Ito yung Quezon City Hall. Quezon City Hall, naku, dapat dito ka. Ay, tama. Ganito ang gawin nyo, sir. Pagdating nyo dun sa Quezon flyover, dun sa unahan lang yan. Dito ka sa kanan, right side, kasi mag-u-turn ka eh, pag ganun ka. Quezon Avenue na yan dun. Sa ilalim ka lang dumaan. Mag-u-turn ka, dire-diretso na po yun, City Hall ng ng Quezon City. Kung halimbawa, nagkamali ka man dun, pwede ka mag-u-turn dito, tapos papasok ka dyan, kakanan ka dyan. Dire-diretso din yan, City Hall. North Avenue yan eh, dire-diretso yan, City Hall. Para di ka malito, dalawang way mo eh. Pagdating mo dun sa ilalim, huwag kang akit sa flyover sa kanan ha. Pagdating mo dun, dito ka lang sa baba, tapos tatawid ka sa kabilang kalsada, Quezon Avenue na yun. Dire-diretso Commonwealth, dadaanan mo yung circle dyan, tapos City Hall ng Quezon City. Pwede ka rin naman mag-U-turn, babalik ka dun sa northbound EDSA dyan, tapos kakanan ka dyan Ayan. Pag dinire-diretso mo yan doon, City Hall din yan ng Quezon City. Ayan, nasa sa'yo yan kung meron pa doon sa ilalim ng flyover, sir. U-turn ka, pabalik dito sa kabila, sa northbound EDSA. Basta, wag dito sa kanan dito, ay sa kaliwa, yung gitna, flyover yan, wag kang aakyat kasi magdidire-diretso ka ng Cubao niyan. Dito ka lang sa kanan, medyo matraffic yun, pero tsagain mo, doon ka mag-u-turn. Kung gusto mong dito dumaan. Ayan. Pero kung dito na lang daan, nasa sa'yo yan, dalawa yung daanan mo dyan, pwede ka mag-u-turn dun sa flyover, babalik ka dito sa kabilang linya, tapos kakanan ka dyan, papasok ka dyan, dire-diretso ng City Hall yan. Pwede ka din naman dun sa Quezon Avenue na, pagtawid mo dun sa kabilang kalsada, dire-diretso din yan ng City Hall. Dalawa ang mo. Thank you po, ingat po. May kasikap tayo na Bombay na nagtanong sa atin. Diba siguro siya familiar dito sa Metro Manila. Kaya mga kasikap, balik po tayo dito sa ating update. Yung nakikita po nating mga workers na gumagawa po dito, hindi po ata ito sa Unified. Dito yan sila gumagawa sa ito yung
footbridge patungo dyan sa Dream World Hotel. Kaya kita naman natin. So, ito yung viaduct ng LRT1, yung konkreto patungo dito para ito sa MRT3. Tapos yung ginawang viaduct naman ng DF Corporation, yung steel viaduct na yun na mataas para dito sa LRT1, ayun yung sa LRT1 yung magagaling sa FPJ patungo dun sa kaliwa, yung magiging babaan at sakayan niya dun sa kaliwa. Tapos yung diretso naman na nandoon patungo sa Trinoma, ayan din naman yung magiging turn back guideway ng LRT1 kung babalik yung patungo ng metro. At ayan mga kasikap, hanggang dito na lang po itong video na to. Maraming pong salamat, magandang umaga, God bless po sa ating lahat.